Maayos na. Ayan, so okay. So naririnig naman po ng maayos. Loud and clear naman po ba? Okay. So yan, magandang gabi sa ating lahat, no? So medyo kakaunti pa lang yung pumapasok ngayon siguro. Nasa CLE pa yung iba. Okay, so baka nag-review pa sila sa CLE. May CLG. Tama. Si attorney. Medyo, pasensya na at, okay, pasensya na at medyo, ano yung boses natin kasi tinamaan tayo ng sakit ngayon. Medyo tinamaan tayo ng lagnat. Halatang kagising. Okay, ayan. So, magandang gabi po sa ating lahat, no? So, kahapon, okay, so natapos na natin yung PNP Laws in History. So, meron na lang tayong 2 araw na magkakasama ngayon sa regular lecture for general information. Okay, so natapos na natin yung PNP Law and History. Alam na natin kung paano nagsimula yung PNP. Okay, ano yung mga batas na connected sa tinatawag nating PNP National Police. Okay, ano ang trabaho ni DILG over the PNP at ano ang trabaho ni NAPOLCOM over the PNP. At the same time, sir, okay, napag-usapan na rin natin doon yung mga symbols and symbolisms ng mga nakalagay sa seal and badge nila. Okay, seal and badge nila. Ayan. Review ko na lang sa recorded ang CLA po. Parang baliktad. Dapat yung NAPOLCOM na lang yung review mo. Yung mas importante yon. Mas maganda yung eligibility na yun. Ay, nabigay ko na. Na-send ko na kay Sir Borja ninyo yung yung PowerPoint na may sulat. Hingiin nyo na lang. Ayan. Hingiin nyo na lang sa sa GC ninyo kasi na-send ko na sa kanya. Okay? Hindi niyo pa ba nare-receive? Hindi niyo pa nare-receive? Di pa. Okay. So, ayan. So, makikita nyo naman yon. May sulat na rin yon. May mga rasyo na yon. Okay. Mayroon na yung ando na rin yung mga discussion natin. Okay. So, ang gagawin nyo na lang doon is i-review. Kahit pasadahan nyo na lang kasi na-discuss naman na natin yon. Yan. Problema na lang pag okay, pag hindi ka nakinig tapos binasa mo yun. So, talagang maguguluhan ka kung para saan yung mga sinulat doon. Oo, Francisco Raiza. No, kaka-start lang natin. Mga mga siguro 2 hours na nakalipas. Okay. Okay, so ayan. So magandang gabi sa ating lahat. So dito na tayo sa mga current events na nangyayari okay dito sa Pilipinas. So sir, ano po yung mga kailangan namin tandaan dito? Siyempre, yung mga panibagong nanalo sa Pilipinas, no, like the athlete na nanalo dito sa Pilipinas, no, na pinagmalaki ang Pilipinas. Okay, bukod dyan, sir, pag-aaralan din natin dito, okay, at aalamin natin dito, yung mga update, okay, na leader pagdating sa mga organizations. Sino-sino po ba yung mga nakaupo na ngayon pag sinabi nating NAPOLCOM? Sino-sino ba yung nakaupo ngayon pagdating sa ating mga uh, leaders, no, like the Senate President. Okay. Okay. Ano pa sir, no? Pag-uusapan natin din dito, okay, yung iba't iba pang bagay, which is yung major na nangyayaring events dito sa Pilipinas. Okay? So, bakit natin kailangan aralin yan, sir? Kasi isa sa pinagkukunan, but ganun. Okay, kasi isa sa mga pinagkukunan ng tanong pagdating dito sa PNP entrance examination, okay, is yung mga nangyayaring events sa Pilipinas. Ba't namamatay? Teka lang ha. Nagloloko ang aking tablet. Nawawala. Okay, ayan. Current events, no? Nasa current events tayo, Nelvin, no? Nasa current events tayo. Yes. So, pag-uusapan lang naman natin dito yung mga nangyayaring events. Okay, major events na nangyayari dito sa Pilipinas. Ano pa sir, mga update na tao at mga nakaupo. Okay, na leader dito sa Pilipinas. Ano pa sir? Bukod dyan, no, pag-aaralan din natin dito
kung sino-sino ba yung mga nakaupo sa bagong agency, sa department, ano yung mga bagong appointed, sino-sino yung mga bagong inappoint ni President Bongbong Marcos na cabinet member o kaya as a undersecretary. Okay? So pag-uusapan natin yan dito, sir. So ngayon, unahin muna natin, okay, yung about sa tinatawag nating sports. Unahin muna natin yung about sa tinatawag nating sports. So, sir, ano po yung mga kailangan namin tandaan dyan? So, tandaan nyo lang yung pangalan. Okay, current. Social awareness, ang diskarte lang yan, class, ang social awareness. Okay, ang diskarte lang yan. Bibigyan kasi kayo ng situation dyan. Okay, so malalaman nyo yan kung paano siya sagutan pagdating sa ating final coaching. Kasi pag social awareness ang gagawin lang natin dyan, ano lang, okay, magpakabait ka lang. No? Pag nagpakabait ka dyan, sure ka, no, tama yung sagot mo. Okay, so sa final coaching, malalaman natin kung paano siya sasagutan. Okay, kung yung akala mo tama, ano akala mong mali yung sagot mo, tama pala. Kasi sa susunod na tanong, connected yung isang tanong. Diba? Ganun po siya. Okay. So ngayon, sir, pag-usapan natin, sino nga ba si Alexandra Ayala? Okay, so sino nga ba si Alexandra Ayala, sir? Okay, si Alexandra Ayala, nagbigay po siya ng magandang record sa ating bansa. History record sa ating bansa. Bakit, sir? Okay, siya po yung kauna-unahang babaeng Pilipino, okay, na nananalo sa main draw match sa tinatawag nating Grand Slam sa open area. Okay, open era. So ngayon, sir, ano ba ang tunay na pangalan o complete name ni Alexandra Ayala? Okay, ano ba ang tunay na ano? Ito siya, ito siya. Ayan. Yan, ayan siya. Okay, ngayon sir, ano kaya yung complete name niya? Kasi minsan tinatanong sa PNP entrance examination, okay? Yung complete name. Minsan binabago nila yung mga spellings diyan, no? Binabago nila, pinag-iwa-hiwalay nila, binabago yung middle name, binabago yung middle initial. Okay? Oo, sa long tennis. Okay, sa tennis po siya nanalo. Okay, sir. Ano ba ang tunay, okay, na pangalan o complete name ni Alex Ayala? Okay, so tandaan niyo lang ha. Ang tunay na pangalan niya, class. Teka lang, ang aso ko dito. Shanks. Shanks. Alis dyan. Okay. Ang tunay na pangalan niya, class, is Alexandra Maniego Ayala. Okay, Alexandra. Okay, Maniego Ayala. Okay. So siya po yung kauna-unang babae, no, na nakaabot sa tinatawag nating Grand Slam and Open Era. Okay? Naging ano siya, naging first time in the history na meron tayong isang Pilipinong babae, okay, na nakaabot doon. Okay? Ngayon, sir, kanino siya nanalo? No, nanalo po siya kay Clara Towson. Okay, defeat Clara. Okay, Clara. Okay, Towson. Okay? So, bukod dyan, sir, ano pa yung kailangan nating malaman tungkol sa kanya? So, kailan siya pinanganak? Naririnig niyo ba yung takon ng aso? Naririnig niyo ba yung takon ng aso? Naririnig niyo? Okay, so teka lang ha. Teka lang. Nag-aaway yung bully tsaka shih tzu. Teka lang. Baka magkabuntisan, no? Ang labas na ito, bullshit. Teka lang.
So, pinagpawisan tayo. Sorry guys. Pasensya na. Okay, so, ito kasi mga asong to. Ayan. Okay. So, bukod dyan, sir, ano po yung kailangan pa nating malaman? Okay, kay Alexandra Ayala. Ayan, na-record na natin. Okay, unang-una, sir, anong pangalan niya? Tunay ng pangalan niya. Okay, ang tunay niyang pangalan is Alexandra Maniego Ayala. Okay, so sir, sino po yung natalo niya? Bakit history? Okay, bakit unang-unang babae po siyang nanalo dito? Okay, siya po yung unang-unang Pilipinong babae, okay, na nanalo sa main draw, okay, match sa Grand Slam. Okay, lalong-lalo sa sa sports na tennis. Okay? So ngayon, sir, bukod diyan, ano pa po yung kailangan malaman? Okay? Sino po yung natalo niya? Yan, si Clara Tauson. Okay, Clara Tauson. Okay? Saan po pinanganak si Alexandra Ayala, sir? Pinanganak po si Alexandra Ayala sa Quezon City. Okay, Quezon City. Okay, bukod dyan, sir, kailan po siya pinanganak? Pinanganak po siya noong May 2025. Okay, May 23, 2025. Teka lang, class ha. Talaga nag-iingay yung mga aso namin. Wait lang. Maingay ba? Narinig sa ano? Sa mic ko? Okay, teka lang ha. Teka lang. Pinanganak po siya sa Quezon City. Okay, kailan po siya pinanganak? May 23, 2005. Okay, May 23, 2005. Oh, okay, hindi 2025 ha. Nagkamali lang ako ng sulat kanina. Okay, ano po yung height ni okay, gano'n siya katangkad? Okay, si Alexandra Ayala, no? May tangkad lang naman po siya. Okay, may tangkad lang naman po siya. Okay, na 5'9". Okay? May tangkad lang naman po siya na 5'9". Okay, at si Alex Ayala class, okay, siya po ay ano, no, siya po ay left-handed. Okay, left-handed. Okay, so ngayon sir, pag tinanong kayo, sino naman po ang kanyang coach? Okay? Ang kanya namang coach, okay, si Coach Joanne Bosch. Okay, Joanne Bosch. Okay? Ayan. Single siya, share? Siguro. Ayan. Single siguro yan. Okay, sir. Sunod, sir, na event, isang nagbigay din ng parangal sa Pilipinas. Okay? Is yung Philippine Men's Curling Team. Okay? Familiar kayo sa ano na to? Sa sports na to. Yung parang merong malaking bato na makintab tapos okay, tapos ang ginagawa nila is parang pinapahid nila yung okay, yung sahig para umusad yung bato. No, ganyan po yung sports na yan. Okay, sir, nanalo po yung Pilipinas diyan. Okay, unang beses na nanalo ang Pilipinas. Okay, sir, kailan po siya nanalo? No, kailan po nanalo ang Pilipinas in the Philippine Men's Curling Team? Okay, sa Asian Winter Games. Okay. So, kailan po ito nangyari, sir? Nangyari po ito, okay, yung event na to, noong February, okay, February 14, 2025. Okay, 2025. Okay? So sir, saan po naganap to? Okay? So naganap po ito sa Harbin Ping Fang. Okay? Place. Okay, Harbin Ping Pang. Yan. Harbin Ping Fang. No, hindi Ping Pang pala. Letter F to, letter F. Okay, Ping Fang. Okay, so saan po siya ginanap, sir? Harbin Ping Fang Curling Arena. Okay, Curling Arena. Okay, in Harbin, China. Okay, in Harbin, China. Okay, dito. Okay, China. Okay, so dyan po yan naganap. So ngayon, sir, sino-sino po ang mga
Harbin, hindi Hardin. Harbin yan, Harbin. Ulitin ko ha, sulat natin ulit. Okay, Harbin. Okay, Harbin. Okay, Harbin. Okay, Harbin, Pingfang Curling Arena in Harbin, China. Okay? So ano pa sir? Ano pa yung kailangan nating malaman dito? Sino-sino po ba yung mga players ng ating Philippine Philippine men's curling team? Sino-sino po yung players diyan? Okay, list of players. Lagay natin dito. Saan ba natin pwede ilagay? So, dito na lang. Okay, list of players. Sino-sino po siya, sir? Okay, list of players. Okay? And Philippine men's curling team class, meron lamang itong 5 players. Okay, sino-sino po yan? Okay, si Mark P. Fester. Okay, una sir, si Mark P. Fester. Okay, sumunod sir, si Enrico P. Fester. Okay, Enrico P. Fester. Okay, Fester. Okay, sino pa sir? Si Christian Haler. Okay, Christian Haler. Alan Frey. Okay, and Benji Dilarmente. Benji Dilar Mente. Ayan. Okay, sila po yung mga players ng ating Philippine Men's Curling Team. So ngayon sir, pag tinanong kayo, sino po ang kanilang tinalo? Okay, sino po ang kanilang tinalo? Okay, defeated South Korea. Okay, defeated South Korea. Okay, tinalo po nila yung Korea. Ngayon sir, ano po ang score nila? Okay, 5-3 para sa Pilipinas. Score 5-3 para sa Pilipinas. Okay, so ayan po ang ating mga kailangan tandaan sa dalawang events na to. Okay? So ngayon sir, bukod po sa kanila, no, na nanalo nitong taon lang at nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Okay, sino-sino pa po yung mga tinatawag po natin na famous athlete in Philippine history? So syempre sir, hindi magpapahuli yung mga Pilipinong nagpasikat sa bansang Pilipinas. Okay? Sige, SS muna bago natin ilipat ng slide. Okay, pa-SS muna. So sino-sino po ba? Ayan, list of player yan. Benita. List of player. Yung mga names na yan. Okay. Sino-sino po yung mga tao na nagpasikat, kaya nanalo, nagbigay ng karangalan sa Pilipinas? Okay. So number 1 sir, andyan yung tinatawag natin si Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, Hedelin Diaz, Paing Napomuceno, okay, Lydia De Vega, and Carlos Yulo. Okay? Sila pong 6 ang nagbigay ng matinding kasikatan sa Pilipinas dahil sa kanilang angking galing sa mga sports. Una sir, andyan si Manny Pacquiao. Bakit sir? Si Manny Pacquiao, kinalala po siya as most famous Filipino athlete ever. Okay, most Filipino Filipino athlete ever. Most famous, lagyan natin dito. Most famous, pinakasikat. Okay. Most famous Filipino athlete ever. Ayan, athlete ever. Okay? Bakit sir? Ano po ba yung title niya? Okay, ang title niya kasi class. Okay, ang title niya kasi, siya lang naman yung tao, no, na nakakuha ng 8th Division World Champion. Okay, 8th Division World Champion. Okay? 8th Division World Champion. Okay? Tapos anong ginawa niya, sir? Manalo siya. Nakuha niya na yung title na yan. Tumakbong senador, nanalo. Tapos tumakbong presidente, natalo. Okay? Tapos tumakbo ulit senador, natalo ulit. Okay? So sayang. Sayang. Okay?
Okay, so sumunod sir, dito naman tayo kay Efren Bata Reyes. Bakit siya naging sikat? No? Paano siya sumikat? Okay? Si Efren Bata Reyes class, nakilala siya as a magician and bilyar. Okay, the magician. The magician. Yan. Okay, kinilala siya as the magician in billiard. Okay, billiard. Okay? Kahit kasi yung ano, bakit siya nabansagang the magician? Kahit hirap na kasi yung bola, nagagawa niya pa rin maipasok, no? Sana all. Okay, kahit walang chance na pumasok sa ano, no, walang chance pumasok sa butas, nakakapasok pa rin si Efren Bata Reyes. Sana all. Okay? Okay? Ano pa sir, no? Si Efren Bata Reyes class, okay? Isa po siyang multiple time world champion. Okay, multiple time world champion, no? Ilang beses na po siyang nanalo, okay, sa bilyar. Okay, ilang beses na po siyang nanalo sa bilyar. Okay, at si Efren Bata Reyes, siya po yung tinitingala ng mga manlalaro sa bilyard as a greatest pool player in history. Okay? Si Efren Bata Reyes po is tiningala po siya ng mga ibang player ng bilyar, okay, as a greatest pool player in history. Okay? So next sir is yung tinatawag natin si Heidelin Diaz. Okay? So siya po yung kauna-unahang nanalo ng gold medal, okay, sa Olympic. Okay, first ever Olympic gold medalist. Okay, first ever Olympic gold medalist. Kauna-unahang Pilipino, okay, na nakasungkit ng gintong medalya sa Olympic. Sir, saan po nangyari yung Olympic na yan? At kailan po yan? So, nangyari po yan sa Tokyo. Okay, Tokyo, Japan. Okay, and year 2020. So, sir, anong sports po nanalo si Heidelin Diaz? Okay, yan yung tinatawag nating weightlifting. Okay, weightlifting. Okay, so sir, sumunod sir, nandito rin si Paeng Nepomuceno. Okay, bakit sir? Si Paeng Nepomuceno, kinilala po yan, okay, as a Genius World Record holder. Okay? Genius World Record holder. Okay, Genius. Okay, Genius. Genius ulit. Ano to? Ayoko na ito. Hindi yan yung ininom ko. Yung masakan. Genius tuloy. Okay, Guinness World Record holder. Okay, World Record holder. Okay? So, siya po ang tao, no, na mayroong title na 6-time World Bowling Champion. Okay, 6-time. Okay, 6-time. Okay, World Bowling Champion. Okay, Bowling Champion. Okay. Okay, sumunod sir. Okay, andito rin si Lydia De Vega. Okay? So, si Lydia De Vega, okay, kilala po yan sa title na Asia's Sprint Queen. Okay, Asia's Sprint Queen. Okay, Asia's Sprint Queen. Okay, so kinilala po siya as a most fastest woman, okay, during his time. Okay? And pinaka-last sir, andyan din si Carlos Yulo. Okay, andyan din si Carlos Yulo. Si Carlos Yulo, okay, si Carlos Yulo po, no? Okay, siya po yung kauna-unahang Pilipino na nanalo ng World Gymnastic Champion. Okay, first Filipino. Okay, first Filipino, okay, who win in World
gymnastic, yan, gymnastic champion. Okay? So sir, ano-ano po yung mga major achievement ni Carlos Yulo? Noong 2024 kasi class. Okay, 2024. Okay? Noong 2024, nasungkit niya yung dalawang ginto. Okay, 2 gold medal. Okay, 2 gold medal, no, sa Paris Olympic. Paris Olympic. Okay, so sir, ano po ang laro yan? Yung isa is men's floor exercise. Okay, men's floor exercise. Okay, at yung isa naman is men's vault. Okay, men's vault. Ayan. Okay, men's vault. Okay, sir, paano po pag tinanong kami? Okay, paano po pag tinanong kami? Sino po ang kinilala as merong title na Global Fame Legacy? Okay, Global Fame Legacy. Ibig sabihin, sumikat talaga sila sa buong mundo. Okay, Global Fame Legacy. Okay, sa buong mundo talaga sila sumikat. So, sino-sino yan, sir? So, meron tayong 3 tao, okay, na kinilala, okay, sa buong mundo. Okay, so meron tayong 3 tao. So, sino-sino yan, sir? 2, 3. Una, sir, andyan si Manny Pacquiao. Okay, Manny Pacquiao. Sino pa? Si Efren Bata Reyes. Okay, Efren Bata Reyes o Efren Reyes. At pangatlo, sir, is si Heidelin Diaz. Okay, Heidelin Diaz. Okay, so 3 po sila na kinilala, okay, as most famous in global fame. Okay? So now, sir, dito naman po tayo sa mga sa current events o current leaders of organization and agency and department. So, sir, sino-sino po ang mga naging chief PNP? Okay, sino-sino po yung mga naging chief PNP, okay, during time ni Bongbong Marcos? Sige, PSS muna bago natin ilipat. Okay, SSM muna. Sino-sino po yung mga naging chief PNP sa time ni Bongbong Marcos? Okay, so tandaan nyo to ha. Kasi baka mamaya lumabas siya. Diwata. Okay. Baka ako masyado to eh. Okay, so dito tayo sa susunod. Ayan, sa time ni Bongbong Marcos. Okay, bago mapunta si bago maging presidente si Bongbong Marcos, okay, ang current chief PNP po niyan is walang iba kundi si Vicente Danao. Okay, sir, gaano po katagal nanilbihan si Chief PNP Vicente Danao as a Chief of Philippine National Police? Okay, nanilbihan po siya mula May 8 pala, 2022 at natapos naman ang kanyang term noong August 1, 2002. Okay, August 1, 2002. Okay, August 1, 2002. Okay, sumunod sir. Dito naman po tayo kay Rodolfo Azorin. No, Rodolfo Azorin. Si Rodolfo Azorin sir, gano'n naman po katagal nanilbihan as a Chief PNP. Okay, Chief of Philippine National Police. Okay, nung pagkaalis kay okay, 2022. Pagkaalis kay Danao, pumalit agad si Rodolfo Azorin. Okay, nung August 1, okay, 2022. Okay, 2022. At natapos naman ang kanyang term as a Chief PNP noong April 24, 2023. Okay, April 24, 2023.
Okay, so how about sa kay ano sir, kay Benjamin Acorda. Okay, kay Benjamin Acorda. Okay, gano'n naman po siya katagal na nilbihan as a chief PNP. Okay, kay Benjamin Acorda naman, okay, mula April 24, 2023, nanilbihan po siya hanggang maging chief PNP na kay hanggang March 31, 2024. Okay, March 21. Okay, March 21. Okay, teka lang. March 21 ba yun? 31. Okay, mali. March 31 pala. March 31, 2024. Okay. March 31, 2024. Okay. After niyan, class, may inappoint si Bongbong Marcos na officer in charge. Pero hindi po siya hindi po siya naging chief PNP. OIC lamang siya that time. No, habang namimili pa si BBM, okay, nang papalit as a chief PNP kay Benjamin Acorda, may tumayo as OIC. No, katulad ng ginawa ngayon kay Nartates. Okay, so sir, ano ang pangalan niya? So siya po si Emmanuel Baloloy Peralta. So kinilala po siya as a OIC on Philippine National Police. Okay, hindi po siya naging chief PNP, OIC lang po. Okay, sir, gaano po siya nakatagal nanilbihan as a OIC, okay, in Philippine National Police? Okay, mula March 31, 2024, okay, hanggang April 2024. Okay, April 1, 2024. Okay? Sumunod, sir. Ayan. So ngayon, nakapili na si Bongbong Marcos. Okay, ngayon nakapili na ngayon si Bongbong Marcos. Okay, so ngayon sir, ang napili niya as a chief PNP is si Romel Francisco Marbil. Okay, si Romel Francisco Marbil ay nanilbihan po as a chief PNP, okay, mula April 1, 2024, okay, hanggang July 2, 2025. Okay? At ito si Chief PNP Nicolas Deloso Torre, no, the third. Siya po yung kinilala, no, as a 31st Chief PNP. Okay? 31st Chief PNP. Okay? Pang number 31 na naging Chief PNP dito sa Pilipinas, no, sa ating Philippine National Police. At gaano po siya katagal na nilbihan as a Chief PNP? Di ba sir, nasibak po agad siya. Okay? So ito naman, na-appoint siya as a Chief PNP noong July 2, 2025 at natapos naman ang kanyang term agad-agad, okay, noong August 25, 2025. Okay, August 25, okay, 2025. Okay? Tapos ang current ngayon, okay, ang current ngayon, ayan, so siya na po. Okay, siya naman po ay acting lamang. Pag hindi niyo nakita yung acting, OIC. Okay, kasi hindi pa naman siya talaga in-appoint as a chief PNP. Okay, anong ginawa niya lang? Okay, dahil biglang nasibak si Torre, okay, inakyat ang kanyang posisyon. So sir, kailan po siya raranggo diyan? Raranggo siya diyan pag halimbawa nanatili siya sa ganyang klaseng posisyon sa loob ng 6 na buwan. So sir, pag tinanong kayo, pag niranggo si Jose Melesio Nartates, okay, anong klaseng ranking system o kaya promotional system ang gamit-gamit niya? Okay, sige nga, natalakay natin yun ng karaang araw, di ba? Pati kagabi. Okay, anong klaseng promotion kaya yon? Okay, so kailan po siya na-appoint? August 26, 2025. Okay, August 26, 2025 at ngayon. Okay, so ang tawag sa ano niya sir? Sa promotion, that is promotion
Okay, by virtue of position. Virtue of position. Okay, promotion by virtue of position. Okay? Okay, so ayan. Tandaan lang natin yan yung mga list ng mga naging chief PNP sa time ni BBM. Okay? So next, sir. Okay, sige pa, screenshot na muna bago tayo lumipat. Okay, pa-screenshot na muna bago tayo lumipat. Okay, so next, sir, dito na po tayo sa current leaders and organization agency. Okay, so sir, okay, ang susunod na naman nating i-discuss is kung sino-sino ba ang mga tao ngayon pagdating sa NAPOLCOM. Okay? So sino-sino po ba yung mga tao ngayon pagdating sa NAPOLCOM? So sino po ba itong si John Vic Remola? Okay, kaya siya naging kaya natin yung tinawag na okay, ex officio. Ano siya? Ex officio what? Ex officio, okay, chairman. Okay, bakit siya naging ex officio chairman, sir? Siya kasi yung okay, secretary pagdating dito sa tinatawag nating okay, DILG. Okay, siya po yung tinatawag nating secretary of okay. Okay, SILG. Okay, Secretary of Interior and Local Government. Okay? So, sino naman po ito? Si Police Lieutenant Melencio Sinartates. Okay, ano naman ang kanyang posisyon diyan? Okay, sa NAPOLCOM. Ano naman ang kanyang posisyon diyan? OIC ba? OIC? Alam natin OIC siya sa PNP. Pero para anong posisyon niya pagdating sa NAPOLCOM? Okay, so siya naman ay kinikilala natin as ex-officio member. Okay, siya naman yung kinikilala natin as ex-officio member. Bakit siya naging ex-officio member, sir? Okay, siya kasi yung current na namumuno pagdating sa PNP. Okay, current leader in PNP. PNP. Okay, so number 3, sir. Number 3. Okay, so sino naman po si Attorney Rafael Vicente R. Calinisan? Okay, sino naman po yan? Yan naman yung in-appoint ng ating presidente, okay, to become a vice chairperson. Okay, vice chairperson. Okay, o kaya tinatawag din po natin siya as executive officer. Okay, executive officer. Okay, siya po talaga yung nagpapatakbo sa loob ng NAPOLCOM. Okay? Si Attorney Beatrice Aurora, yan naman po ay galing sa civilian commissioner, which is siya naman po yung babaeng civilian commissioner. Okay, woman. Okay, civilian lawyer. Okay, sino naman po si Ricardo okay, P. Bernabe o si Attorney Ricardo P. Bernabe, sir? Okay, siya naman po okay, siya naman po yung pinili din ng ating presidente to become a civilian lawyer. Okay, o kaya civilian commissioner inside the NAPOLCOM. Civilian lawyer, okay, or civilian commissioner inside the NAPOLCOM. Okay, tsaka si Josepos Angan. Okay, so ano po ang dating posisyon niya? Bakit nasama siya sa loob ng NAPOLCOM organization, sir? Okay, si Josepos Angan kasi class. Okay, yan po ay retired police brigadier general. Okay, retired police brigadier. Okay, brigadier general. Okay? So, sabi ko nga sa inyo kanina, okay, paano ba pinipili ng ating presidente para maging regular commissioner ng NAPOLCOM? Kahapon pala, okay, unang-una, sir, may mga 4 na requirements. Ano-ano yon? Okay, ano-ano yung mga requirements yon? Or, ano-ano yun? Ano yung mga 4 na requirements bago ka maging commissioner or regular commissioner ng NAPOLCOM? Okay, number 1, dapat ikaw ay galing sa civilian sector. Pangalawa, kailangan ikaw ay abogado. Okay, pangatlo, sir, kailangan ikaw ay merong 5 years experience in handling criminal cases. Okay, pang 4, sir,
Okay? Kailangan yung isa ay galing sa law enforcement sector. Pero kailangan siya po ay retired o resign. O, umalis na po siya sa loob ng law enforcement sector. Okay? So ngayon sir, okay? Ngayon sir, mula dito kay Attorney Rafael Vicente Calinisan hanggang dito kay Josepos Angan, ilang years po sila maninilbihan as regular commissioner in Napolcom. Okay, napag-usapan na natin to ha. Ilang years po silang maninilbihan as regular commissioner in Napolcom. Okay, automatic yan po ay 6 years. Okay, yan po ay 6 years. Okay, so another question sir. Ano nga ang tawag pag halimbawa silang anim ay magkakasama sa isang operation? Anim ha ang magkakasama dyan. Okay, anong tawag sa nila? Anong bank? Okay, anong bank? Commission. Okay, commission in bank. Okay, pag-anim silang magkakasama. Pero pag halimbawa, sir, magkakaroon ng tinatawag nating deliberation. So ngayon, sir, 5 na lang sila magkakasama kasi aalisin natin si Chief PNP. Okay, ano naman po yung tawag sa mga yan? Okay, ano naman po ang tawag sa mga yan? Okay, that is commission proper. Commission proper. Okay, so ayan lang muna yung tatandaan natin. Okay, so baka mamaya no itanong din kasi bagong inappoint si Vince Dizon as a DPWH secretary. Okay? So pag-usapan muna natin sir. Okay, yung mga cabinet members pagdating dito o mga bagong inappoint ni BBM as a cabinet members or secretary ng mga department. Okay, baka mamaya lumabas din. So ano yung mga kailangan namin tandaan dito sir? Okay? Okay, current secretaries. Okay, current secretaries. Okay? So sir, sino nga ulit ang bagong secretary ngayon ng tinatawag nating DPWH? Okay? So sino po ang bagong secretary ngayon ng DPWH? Pinalitan kasi yan eh. Okay? So yan po ay si Vince Dizon. Okay? So anong ginawa sa kanya, sir? Kinuha po siya sa DOTR tapos pinalit po siya as a new secretary in DPWH. Okay? As a new secretary in DPWH. Okay? Sir, pag tinanong naman kayo, sino kayo yung secretary ngayon pagdating sa Department of Education? Okay, sa Department of Education, sino naman ngayon yung bagong secretary? Okay, so tandaan natin ha. Ang secretary ngayon, o current din naman siya bago, no? Okay, ang current secretary ng Department of Education ay si Sonny, okay, Angara. Okay, Angara. DepEd. Okay? Ano pa sir? Yung mga sikat. Sino naman po yung ano ngayon, yung bago ay yung current secretary ng tinatawag nating DSWD. Yung DSWD, Department of Social Welfare and Development. So sino yan sir? Tandaan natin yung pangalan ni Rex Gatchalian. Okay, Gatchalian. Okay. Ano pa? Okay, yan lang muna siguro, no? Okay, yan lang naman yung madalas na tinatanong. Okay, sino daw? Ayan, si Giovanni Lopez. Okay, dahil pinalitan si Vince Dizon, okay, pinull out si Vince Dizon, tapos nilipat natin sa DPWH. Okay, may bago tayong secretary pagdating sa DOTR. Okay, sino yan, sir? Yan naman po si Giovanni Lopez. Okay, Giovanni Lopez. Okay, so na po yung bagong secretary sa DOTR. Okay, ayan lang muna yung tatandaan natin. So, next, sir.
Okay, next. Sige, pa-SS na muna bago natin ilipat. Okay, pa-SS muna bago natin ilipat. Okay, sige. So dito tayo sa major events or national events in the Philippines. Okay, so familiar kayo sa Super Typhoon Ragasa? Okay? Yan yung tinatawag din nating bagyong Nando dito sa Pilipinas. Hindi yung tinatawag nating bagyong Nando. Bagyong Nando. Okay, dito sa Pilipinas. Okay? Okay. So, sir, pa-SS po isa pa. O, sige, SS mo muna. Okay. Itong Super Typhoon Dragasa class. Okay, bago mapunta yan sa Pilipinas, dumaan muna yan sa ibang bansa. Okay, dumaan po muna siya sa ibang bansa. Like Taiwan, China. Okay, dumaan po muna sa ganyan. Ngayon, sir, pag tinanong kayo, saan kaya tumama si Bagyong Nando? Okay, saan po siya tumama dito sa Pilipinas? Okay, saan po siya tumama? Ay, relax ka lang, Hernandez Harry. Okay, pag-uusapan natin yung lindol na yan kasi naranasan ko yan. Okay, naranasan ko yan. Saan kaya tumama yung Bagyong Nando? Okay, so ito po ay tumama sa Cagayan tsaka Apayao. Okay? So tumama po yan sa Cagayan tsaka Apayao. Ayun naman nakalagay mo dyan. Okay, so sir, kailan po nagsimula ang Bagyong Nando at kailan po siya umalis? Okay, so pumasok po yan no, sa Pilipinas noong September 17, 2025. Okay, at umalis naman po yan sa Pilipinas noong September 22, 2025. Okay? So next, sir. Ano ba ang nangyari? Okay lang po nangyari yung tinatawag nating anti-corruption protest. Okay? Naginanap po siya sa Luneta. Pangalawa, sir, ginanap po siya sa EDSA. Okay? Kailan po ito nangyari? So, nangyari po yan noong September 21. September 21, 2025. Okay? So ano ba ang nangyari dyan, sir? No? Nagkaroon tayo ng malaking protesta sa Maynila, specifically, sir. Okay, so ginawa po yan sa Luneta. Yung iba nagprotesta sa harap ng, okay, ay papuntang Malacanang sa may Recto. No? Ang kukulit ng mga nangyari doon. Okay? Sinunog yung Sogo. Hayop na yan. Anong kinalaman ng Sogo? Ang tindi, no? Okay, ano pa? Pinagsisira yung mga traffic light. Hindi mo malaman. Gobyerno ang kalaban nyo, ginagamit niya ng taong bayan. So, ang rally ang nangyari, no? Okay, imbes na rally yung mangyari, ang nangyari riot. Okay? Ang dami pa ano, no? Tapos yung isa naman, pinaglalaban, yung presyo ng kwek-kwek, no? Tokneneng, fishbowl, ibaba. Yan. Okay? So, ano ba ang pinakaano dito, sir? Okay. Pag tinanong pala kayo, ano ba ang title? Okay, ano ba ang title o yung tema ng ginawa nilang rally? Okay, pagdating sa ano, sir, pagdating sa EDSA, ang tema po nun is Trillion Piso March. Trillion, okay, Trillion Peso March. Okay, ito po ay para sa EDSA. Okay, para naman sa ano, sir, ano naman ang tawag o ginawa nilang team pagdating dito sa Luneta? Okay, sa Luneta naman is Baha sa Luneta. Baha sa Luneta. Okay, Luneta. Okay, so ayan. Tandaan lang natin yan, no? Okay, so next, sir, is Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, anong ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sir?
Okay, ano ang bagong regulation na ginawa nila rito? Okay? Anong bagong regulation na ginawa nila dito, sir? Okay, para daw makaiwas sa tinatawag nating money laundering, no? Para daw makaiwas sa ginawa nating money laundering, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag-impose ng bagong regulation, okay, para sa mga malalaking cash withdrawal. So ngayon, sir, ang tanong, magkano na lang ang pwedeng i-withdraw, okay, sa mga bangko? Minimum, okay, na pwedeng i-withdraw sa mga bangko. Okay, so ang pwede na lang ang pwede na lang nilang i-withdraw is 500,000. Okay, 500,000 pesos para makaiwas sa tinatawag nating okay, money laundering. Okay? Ayan. So next, sir. Ayan. So ano naman po ang meron dito sa number 4? So dito naman nagkaroon ng tinatawag nating Philippine-US Joint Maritime Operation. Okay, so anong ginawa dito, sir? Nag-conduct ng tinatawag nating Joint Naval or Maritime Exercise. Okay, yung US Marines, okay, at yung Philippine. Ay, SS. Ayan, sige, SS yung muna. Sige. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dito tayo. Okay, so number 4, ano po yung kailangan namin dandaan dito, sir? Okay, yung Pilipinas at USA ay nagsama para sa tinatawag nating maritime drills. Okay, maritime drills. Okay, maritime drills. Okay, so saan po siya ginanap, sir? No, ginanap po yan sa Occidental Mindoro. Occidental Mindoro and also Zambales. Okay, bakit nila ginawa yan, sir? Ang ginawa nila yan para palakasin yung depensa ng Pilipinas, okay, laban sa ibang bansa. Okay, at magkaroon ng magandang kooperasyon, no, within the Philippines and USA. Okay, and sir, number 5, the Black Nazarene Procession. Okay, so taon-taon naman po itong ginagawa. So saan po ito ginagawa madalas, sir? Okay, ginagawa po yan sa Manila. Okay, taon-taon naman siyang ginagawa o yung tinatawag natin translasyon. Okay, o parada ng itim na Nazareno, no, ginagawa po yan madalas sa Manila. Okay, at mga daan-daang libong tao po ang umaattend diyan. So, okay, yan po ay religious cultural tradition. Okay, religious cultural tradition. Okay, so ang mga deboto pumupunta diyan. Okay, tapos naglalakad yung iba. Okay, yung iba umaakyat doon sa mismong Black Nazarene. Okay, and number 6, sir, ano naman po ito? Okay, National Rally for Peace. So sino po ang nag-ano dito? Sino ang namumuno sa gantong klaseng rally? Okay, bago pa magkaroon ng anti-corruption rally, no, ito muna yung okay nangyari. At ang mga namuno po dito is walang iba kundi yung Iglesia ni Cristo. Okay? INC. Anong purpose niyan, sir? Okay, ang purpose po niyan is magkaroon daw ng tinatawag nating pagkakaisa para hindi matuloy okay yung impeachment against kay Vice President Sara Duterte. Okay? So ang ni-remind ng mga taga-INC na magkaroon okay ng kapayapaan at pagkakaisa. Okay? Mula kay Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Okay, so kaya nila ginawa yung tinatawag nating National Rally for Peace. Okay, so next, sir. Sige, pa-SS muna bago tayo lumipat. Okay, so pa-SS muna bago tayo lumipat. Ayan, so dito tayo. Okay, sa 5 minutes response policy. Okay, ngayon ang tanong. 1, 2, 3, pa-SS. Okay, sige. 1, 2, 3. Okay, so dito tayo sa 5 minutes response. Ang tanong, sir, okay, sino ang responsible na tao na nagpasimuno ng tinatawag nating 5 minutes response policy? Okay, walang iba kundi si Chief PNP, okay, Torre. Okay, PNP, Torre. Okay, so po yung nagpasimuno dyan. Okay, ano po ang rules dito, sir? Okay, ang Philippine National Police, no, kailangan nilang makarating sa mga emergency situation, no, lalo na pag mayroong tumawag,
Okay, sir, tatawag po sila sa 911. Okay? Ayan. Tatawag po sila sa 911. Okay, pag nakatawag sa 911, kailangan within 5 minutes, makarating daw sila sa mismong lugar. Okay? Makarating daw sila sa mismong lugar. So ngayon, sir, ang tanong, kailan po ito na-implement at kailan po ito nag-umpisa? Okay, kailan po ito nag-umpisa o kailan po ito na-implement? Tandaan mo ha. Okay, nagsimula po yan noong June 2025. Pagkaupo ni Torre, inasikaso niya agad yung 5 minutes response time. Okay, dati kasi class, hindi talaga yan 5 minutes. Okay, ang pinaka bilang talaga niyan, o target time talaga niyan is dapat 3 minutes. Nung dumating si Torre, binago niya yan. No? Ginawa niya 5 minutes response time. Okay, para sa critical achievement, achievable, para mas mabilis daw, o para mas realistic na mapuntahan ng ating mga kapulisan. Okay? So, next, sir. Ayan. So, itong number 8, ito yung kinakatukutan natin dati, lalong-lalo na sa mga motorista. So, sino po ang responsible sa ganitong klaseng policy, sir? Ayan. So, sino po ang responsible sa ganitong klaseng policy? LGU? Hindi LGU to. Okay, MMDA ang class. MMDA. Anong ginagawa dito? Okay, anong ginagawa dito? Okay, ang ginagawa dito, yung mga motorista, hindi na kailangan lapitan ng mga traffic enforcer, okay, hindi na kailangan lapitan ng ating mga law enforcers. Okay, anong gagawin nan, sir? Magkakatikit ka na lang. Okay, kapag gumawa ka ng violation, lalo-lalo sa mga highway, okay, magkakatikit ka na lang, no? Magkakatikit ka na lang bigla, no, pag meron kang violation, no? Pipicturean lang yung ano mo, no? Pipicturean lang yung plaka mo. Tapos magugulat ka na lang may nagno-notice na sa'yo. Okay, so ngayon, sir, okay. Ngayon, sir, ano po yung mga kailangan naming tandaan dito? Kailan po ito nagsimula? No, kailan po ito nagsimula? Kailan po siya nagsimula? No, kailan nagsimula yung tinatawag nating no contact apprehension? April ata. Okay, di sure. Okay, so dito ha. Nagsimula talaga yan noong August 2022. Okay, August 2022. Okay, ang tagal na po niyan. Okay, sir, ano nangyari? Ang aga niya pa lang sinimulan, no, yung tinatawag nating NCAP. Okay? Ang nangyari diyan, class, sinuspende ng Supreme Court, no? Sinuspende po 'yan ng Supreme Court. Tapos, okay, nung dumating yung May 20, 2025. Okay, May 20, 2025. Anong nangyari, sir? May mga lugar na lang na pwedeng mag-implement ng tinatawag nating NCAP. NCAP. At ang nagpapatupad po niyan is MMDA. Okay, sir. So ano-ano po yung mga lugar na merong mga kamera? Okay, sir. Siyempre, sir, hindi mawawala dyan yung EDSA. Okay, ano pa? C5. Ano pang mga lugar yung merong ano? Okay, Commonwealth. Yan, Commonwealth. Okay, magugulat ka na lang pag ikaw ay kamote dyan, no? Commonwealth. Okay. Okay, Shaw Boulevard. No, depende, ano na lang, pili na lang, no, pili lang yung kalsada. Okay, so pwede pa rin tayong mga mote pagdating sa mga mga tagong kalsada, no, pwede pa rin tayong mga mote diyan. Okay, so okay lang kahit okay, mag-beating the red light muna tayo sa mga lugar, pero pag mga lugar na mayroong mga camera ay mag-ingat-ingat tayo diyan. Okay, huhulihin talaga tayo diyan. Okay? Okay, so next, sir. Ano naman ang nangyari dito sa US tariff? Okay, antindihan na ito, class. Kasi yung pag nagpadala tayo ng mga product sa ibang bansa, no, lalo na sa USA, okay, sir, gaano kalaki ang ating taripa? Okay, gaano kalaki ang ating taripa? Ano ang usapan nila Bongbong Marcos tsaka ni President Donald Trump dito? Okay, gaano kalaki ang ibabawas sa ating taripa pag nagpadala tayo ng mga product doon? Okay, sige nga, kayo. 19%. Ang tindi, no? 19%.
Okay, ang sabi pa ni BBM, okay, ang sabi pa ni BBM, okay, nakatawad pa nga daw tayo ng 1%. Dapat nga daw 20% daw yan. Sabi ko tawad. Okay? Nakatawad pa nga daw tayo dyan, no, 19%. So, anong mangyayari? Anong mangyayari dito, class? So, ibig sabihin, yung mga product na pinapadala natin sa ibang bansa, possible na magmahal. Okay? Kasi sobrang laki ng tariff niya. No? So, sobrang laki ng tarifa. Okay? So, lahat ng mga pinapadala natin doon pwedeng magmahal. So, ano yung mangyayari? Hindi mabibili sa US market. Okay? So, ayan po yung ano nun. Ayan po yung epekto nun. Okay? So, ayan. So, next, sir, number 10. Sige, pa-SS muna bago natin ilipat. Okay, SS muna bago natin ilipat. Sabi ko kasi kay BBM sa China na lang tayo kumampi. Sayang eh, no? Okay. So, okay na SS na. So, next tayo. Okay, number 10. Okay, the International Criminal Court or ICC. Sino ang involved dito? Okay, walang iba kundi si President Duterte. Okay, sir, ano ang kanyang kaso? Okay, ang kaso niya is crimes against humanity. Okay, crimes against humanity. Okay, dahil po yan doon sa tinatawag nating war on drugs. Okay? So, cover mula November 1, 2011, okay, hanggang March 16, 2019. Okay? So, ano ang nangyari dito, sir? Okay, ano ang nangyari dito? Bakit meron tayong tinatawag na warrant na galing sa ICC? Okay, bakit nagkaroon ng warrant si Pangulong Duterte? Crimes against addict. Okay, bakit nagkaroon ng warrant? Okay, ganito kasi ang nangyari niyan. Okay, ang nangyari niyan, okay, ang ICC, okay, dahil nakita ng ICC chamber, okay, na meron tinatawag na reasonable grounds, okay, na kung saan mayroong mangyayaring indirect co-perpetrator sa mga pagpatay. Okay, lalong-lalo na daw doon sa mga addict at lalong-lalo na daw doon sa mga gumagamit ng illegal drugs. Okay, so ano nangyari, sir? No, okay, yun yung nasilip ng ating ICC. So anong ginawa nila? Okay, anong nangyari, sir? Okay, so dito, okay, ang ICC ay nagpadala ng tinatawag na summon. So ngayon, sir, ang tanong, kailan po na-surrender si Duterte sa ICC? Okay, kailan po na-surrender si Duterte sa ICC? Sige nga. March 11 ba yon? March 11 siya inaresto. Dinala siya at na-surrender siya sa ICC noong ano? Okay? March 11 siya na-aresto o hinuli, di ba? Okay, tapos kinabukasan, dinala siya sa ICC. Okay, so ibig sabihin, sir, that is March 12, 2025. Okay? At kailan naman nagkaroon ng tinatawag nating initial appearance or hearing? Okay, kailan naman nagkaroon ng tinatawag nating initial appearance or hearing? Lagyan natin na initial appearance or hearing. Okay, or hearing. Okay, kailan ito nangyari, sir? Okay, nangyari naman yan noong March 14, 2025. March 14, 2025. Okay? Okay, so kailan nagkaroon ng confirmation against charge with him? Okay, kailan po nagkaroon ng confirmation against charge with him? So nagkaroon po ng confirmation noong September 23 2025. Okay, September 23, 2025. So sir, lagi pong tinatanong ito, bakit hindi na po tayo membro ng tinatawag nating ng ICC? Bakit meron pa rin silang jurisdiction? Okay, kasi noong dati class, umalis tayo sa ICC noong 2019. Kaso ang nung ginawa ni Duterte, yung tinatawag nating war on drugs is nagsimula ng November 1, 2011. Okay, at that date, tayo pa rin po ay membro ng tinatawag nating ICC. So ibig sabihin, sir, dahil pasok yung araw at pasok yung mga panahon, okay, na
na nagkaroon ng tinatawag na war on drugs, okay, noong okay, miyembro pa tayo ng ICC. Okay, kaya meron pa rin silang jurisdiction, okay, over kay Duterte. Okay, so that is okay, the International Criminal Court. So dito naman po tayo sa number 11. Okay, kailan po namatay si Pope Francis, sir? Okay, kailan namatay si Pope Francis? Okay, so namatay po yan on Monday of April 21, 2025. Okay, April 21, 2025. Okay? So sir, ilang taon kaya namatay? O ilang taon po namatay si nung namatay si Pope Francis? So siya po ay may edad na 88 years old. Okay? Tapos ano po ang kanyang sakit? Okay, si Pope Francis po ay nagsasuffer sa sakit na cerebral stroke. Ayan. Okay, sir, ano po yung mga kailangan pa nating tandaan dito? Ano ba ang naging reaction sa Pilipinas? Okay, nung pagkamatay ni Pope Francis. Ano ang ginawa ng ating bansa nung namatay si Pope Francis? Okay? Nung namatay si Pope Francis, okay, ayan. Nung namatay si Pope Francis, ang ginawa ni Bongbong Marcos, ang response ni Bongbong Marcos diyan, okay, inutusan niya lahat na mag-conduct ng tinatawag nating flag half mass. Okay, flag half mass. Okay, sir, paano po ba ginagawa yung tinatawag nating flag half mass? Okay? Yung flag ng Pilipinas, nilalagay po natin siya sa gitna. Okay, nilalagay po natin siya sa gitna. So, ibig sabihin yan, sir, tayo po ay nakikiramay, okay, sa pagkamatay ng ating ni Pope Francis. Okay? So, sir, okay, ano po ko dyan? Ano pa yung mga kailangan natin tandaan? Okay? So, sino naman ang pumalit sa kanya? Okay, sino ang pumalit sa kanya as a Pope? Okay, sino ang pumalit sa kanya as a Pope? Okay, sino pumalit sa kanya as a Pope? Torre. Okay, yung bagong Pope ngayon yan. So ang pumalit po sa kanya ay si Cardinal Robert Francis Prevost. Okay, pinalitan po siya ni Cardinal Robert Francis Prevost. Prevost. Okay, so sir, kilala po siya as a Pope Leo. Okay, the fourth Pope Leo. Okay, the fourth. Okay, para saan po yung discussion na to? Ano lang to, trip lang Albert. Trip lang to. Walang saysay itong mga pinag-uusapan natin dito. Trip lang to kaya tayo andito. Okay, so Napolcom, Albert, Napolcom. Napolcom, current events. Yan, gumawa lang kami ng Zoom meeting tapos in-invite namin sila tapos yan, nagdi-discuss ako. Kaya wala naman tong wala tong purpose. Trip lang talaga siya. Ayan, kumustahan lang to, kumustahan. Okay? So next, sir, ano pa yung kailangan natin tandaan? Okay, dito naman tayo. Okay, so ano ang nangyari dito? Independence Commission for Infrastructure or ICI created by Ferdinand R. Marcos Jr. Ano ang pinaka-purpose bakit siya create? Okay? Ano ang pinaka-purpose bakit siya create? Ang main purpose nito, class,
Bakit create ni Bongbong Marcos yung tinatawag nating ICI? Okay, para imbestigahan yung mga kaso about sa tinatawag nating mga corruption, ano ba sir? Irregularities, at maling paggamit ng mga pondo, lalong-lalo na doon sa tinatawag nating flood control project, no? Yung nauso yung tinatawag nating ghost project. Okay, ginawa yan ni Bongbong Marcos para magkaroon ng investigasyon, okay, patungkol dyan sa mga irregularities na nangyayari sa DPWH. Okay? So tandaan natin yan ha. Ayan. So kaya siya ginawa para imbestigahan ang mga kaso about sa corruption. Okay? Imbestigahan yung mga irregularities. Ano pa sir? Maling panggamit ng pondo, lalong-lalo na yung issue ng DPWH na magkaroon ng tinatawag natin flood control project. Okay? Tapos nung pagdating ng matinding ulan, ayun, binaha tayo lahat. Hayop na yan. Okay? So next sir, ano pa? Okay, bukod dyan, tandaan din natin ha. Okay, yung tinatawag nating SIM card registration law. Okay, SIM registration law. Okay, registration law. Kasi itong batas na to, class. Okay, ito po yung isa sa pinakaunang batas na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero parang ano no, parang hindi siya effective. Ang dami pa ring mga scammer. Parang ang dami pa ring scammer, dami pa ring nagchat-chat. Okay, so okay, yan yung tinatawag nating RA 11934. Okay? RA 11934. Okay, sir. Kailan po ito sinain ni President Bongbong Marcos? Bakit nga ba siya ginawa? Okay? Ang dahilan nito bakit siya ginawa para maiwasan daw yung mga tinatawag nating scams, fraud, mga pangloloko. Okay, tapos yung mga krimen na ginagamitan ng mga cellphone o SIM card. Okay? Tapos mas padaliin daw yung pagtugon ng mga problema, okay, sa mga otoridad. Okay, kaya siya daw ginawa. Pero parang ang nangyari no, wala namang parang ganun pa rin. Okay, parang ganun pa rin. Ang dami pa rin scammer, mas lalo pang lumala. Hayop na yan. Okay. Pwede daw i-register yung mukha ng unggoy. Gulat ka, pati yung unggoy may ano, no? Okay? Pati yung unggoy meron ng ano, no? Meron ng sariling SIM card. Okay, sir. Ano po yung tatandaan namin dito sa batas na to? Okay, ang tatandaan natin, kailan po na-sign o pinirmahan ni Bongbong Marcos yung tinatawag nating SIM card law? Okay? So, kailan niya po pinirmahan yung tinatawag nating SIM card law? Okay? Sign October 10, 2022. Okay? Sign October 10, 2022. Okay? Sir, kailan naman po umepekto ang ating batas? Kailan naman daw itong umepekto? Umepekto naman ito noong October 27, 2022. Okay? 27, 2022. Okay? October 27, 2022. Okay, kailan po ito in-implement o ni-reinforce, sir? O pinatupad? Okay, pinatupad naman siya, implement. Okay, in-implement naman po siya noong December 27, 2022. Okay, December 27, 2022. Okay? So ngayon, sir, noong umepekto po siya, sir, nagkaroon po tayo ng deadline of registration ng mga SIM card. Okay? So para sa mga existing SIM card, yan, existing. Ibig sabihin meron na, nakabili na ng mga SIM card dati pa. Okay, meron kang gamit na current SIM card. Kailangan na-register mo na daw 'yan. Okay, bago matapos ang April 26, 2023. Okay, April 26, 2023. Okay. Okay, ayan. So nagkaroon po 'yan ng tinatawag nating extension. Okay? Nagdagdag po ng 120 more days para para ma-register yung yung mga SIM card natin. Okay? Okay, so ayan muna no. Okay, sir, ano pa yung mga events na nangyari dito sa Pilipinas? Okay? Nitong mga nakaraang buwan lang. Okay, ano po ang mga events na nangyari dito sa Pilipinas nung mga nakaraang buwan lang? O ng mga nakaraang araw lang? Teka lang. May ano pa tayo, di-discuss pa tayo. Okay? Number 1, sir, noong September 30, anong meron? Anong nangyari?
September 30. Anong nangyari dito? Okay, nagkaroon ng tinatawag nating earthquake. Okay, earthquake. Ang tindi na itong ano na to, ang tindi na itong lindol na to. Okay. Noong time na yan, nung lumindol ng 6.9 okay, magnitude, okay, ako po ay nasa Leyte. Ang tindi pare. Yung ano yung bubong ko sa ano sa mismong hotel, nagka-crack. Okay, akala ko maano na. Akala ko babagsak na nga eh. Akala ko mabilis lang din yung lindol kaya hindi na ako lumabas. Nagulat ako tuloy-tuloy. Wala. Nagkano ako. May turo ako nun sa probinsya, may turo ako sa Ormoc. Okay? Nagturo ako sa Ormoc. Ayan. So, ang nangyari noon, nag-stay muna ako. Okay, so ano pa? Okay, ano yung tatandaan natin dito, sir, sa September 13 nung nagkaroon ng earthquake? So, gaano kalakas iyan, sir? Okay, magnitude. Okay, 6.9. No, magnitude 6.9. So, saan po ito tumama? Okay, saan po ito tumama? Saan po ito tumama? Bugu, Cebu. Okay, Bugu, Cebu. Okay, number 2, sir. Meron pang bagyo na nangyari no mula September 26, okay, September 26, okay, hanggang pumasok siya noong September 26 at umalis naman siya noong September 29. Sir, ano po yung bagyong 'yan? Okay, tinatawag po natin yung bagyong Paulo. Tinatawag po natin yung bagyong Paulo. Okay, ano nangyari? Ano yan? September 21, sir, rally, sir. Napag-usapan na namin kanina yan ah. Late ka. Tapos na yan ah. Ayan. Baka siguro sa ibang ano, sa ibang review galing yan. Okay. So, saan po ito tumama, sir? So, tumama po 'yan sa North Luzon. Okay, North Luzon. Okay, hanggang Eastern Visayas. Eastern Visayas. Okay, number 3, sir, ano pa? Okay, noong nangyaring bagyo na tinatawag nating umpong. Okay, September. Okay, pumasok naman yung bagyong yan noong September 18. Okay, at lumabas naman sa Pilipinas noong September 23. Okay, yan yung tinatawag nating bagyong upong. Okay, upong. Okay, bagyong upong. So ngayon, sir, saan po tumama yung bagyong to? Okay, tumama po yan sa Bicol region. Bicol region. Bicol region. At ano pa, sir? Tumama rin po ito sa Eastern Visayas and Northern Luzon. Okay, Visayas and Northern Luzon. Okay. So, next, sir, number 4. Okay, unang linggo o first week of October. First week of October, may nangyari na naman. Okay, ito po ay connected pa rin doon sa nangyaring lindol. Okay, sir, ano ang nangyari niya noong first week of October in 2025? Okay, dito naman nagkaroon ng aftershock. Aftershocks. Okay? Sa lindol na nangyari. So saan po siya madalas na ano, sir? Okay, saan po siya madalas saan po siya madalas umoepekto yung tinatawag nating as aftershock. Okay, madalas po siyang nangyayari sa Cebu, ano pa, sir, Negros, and Bohol. Okay? Number 5, sir, October 1 ulit. October 1 ulit. Yan, 2025. Muli na namang pumutok ang Bulkang Taal. Okay? Taal Volcano. Okay, muli na namang pumutok yung Bulkang Taal. Okay, so ayan lang yung mga kailangan natin tandaan. Sige, pa-screenshot muna bago tayo lumipat.
Okay. Pa-screenshot muna bago tayo lumipat. Okay, so dito tayo, sir. Ayan, so dito tayo sa mga current leaders. Current leaders. Okay? So, sir, ang pinakamataas na posisyon is walang iba, syempre, yung ating presidente. Pangalawa, sir, Vice President, Senate President, okay, Senate President, and yung tinatawag nating Speaker of the House, and, okay, Supreme Court Justice. Okay, Supreme Court Justice. Okay, teka lang, class, ha. Teka lang, inom lang ang tubig. Okay. Okay, break mamaya na. No, mabilis tayo matatapos ngayon. Huwag na tayo mag-break. Okay, mabilis tayo matatapos ngayon. Okay, last na topic na to. Okay, so itong si Alexander, mamaya na yan. Okay, ito muna unahin natin yung mga nasa pinakaitaas. Okay, sir. In times of Bongbong Marcos, no? Okay, in Marcos administration, meron po tayong dalawang kinilala, okay, o inappoint niya, okay, as okay, House of Representative. Inappoint tuloy. Okay, sa time ni Bongbong Marcos, merong dalawang naging House of Representative. So sino yan, sir? Okay, so lagay natin dito. Marcos administration. Marcos. Okay, Marcos administration. Okay. Marcos administration. Naririnig niyo yung ingay? May naririnig kayong ingay? Wala. Konti. Sige. Okay, so dito muna tayo sa sa mga naging Speaker of the House in Marcos administration. The Speaker of the House. Okay? Speaker of the House. Okay? Nung una, sir, ang unang naging House Speaker, okay, during the Marcos administration is walang iba kundi si Martin. Okay, Martin Ferdinand. Okay, Ferdinand. Okay, Martin Ferdinand Romualdez. Okay? Martin Ferdinand Romualdez. Okay, sir, gaano po siya katagal nanilbihan as a Speaker of the House? Okay, so nagmula po yan noong July 25, 2022. Okay, July 25, 2022. At natapos naman ang kanyang term on September 17, 2075. Okay, 2025. Okay, September 17, 2025. Okay, 2025. Okay, si Martin Romualdez po ay first cousin ng ating Pangulo. Okay ni Bongbong Marcos. Okay, tapos anong nangyari sa kanya? Bakit siya pinalitan? No? Tinanggal po siya as a Speaker of the House. Ngayon, sir, sino ang pumalit sa kanya? Okay, ang pumalit sa kanya is sinatawag po natin as Faustino Boji D. Okay, the third. Faustino. Okay, Faustino. Okay, Boji. Okay, D. The third. Okay. So kailan po siya na-appoint? Okay, kailan po siya na-appoint? Na-appoint naman po siya to become a Speaker of the House. Okay, on September 17. Okay, 2025. At hanggang ngayon, siya rin po yung tinuturing natin okay, as a current Speaker of the House okay, in the Republic of the Philippines. Okay, si Faustino Boji Clas. Okay, siya po ay dating governor ng Isabela. Former governor
Okay, in Isabela. Okay? Siya po ay dating governor. Okay, sa Isabela. Okay? So ngayon, sir, pag-usapan naman natin yung about sa Senate President. Okay, in Marcos in Marcos term. Okay, Senate President. Okay, President. Okay, in Marcos term. Okay? Nung pagkaupo ng Bimbong Marcos, ang nadatnan niyang Speaker of the House diyan, ay Speaker of Senate President diyan, is walang iba kundi si Juan Miguel Migs Zubiri. Okay, Juan Miguel. Okay, Migs Zubiri. Juan Miguel Migs Zubiri. Okay, sir, gaano po siya katagal? Okay, nanilbihan at as a Senate President. Okay, nagmula po iyan noong July 25, 2022. July 25, 2022 at natapos naman ang kanyang term noong May 20, 2024. Okay, May 20, okay, 2024. Okay, ang pumalit sa kanya, sir, is walang iba kundi si Francis Cheese Escudero. Okay, Francis Cheese. Okay, G Escudero. Escudero. Okay? So gaano naman po siya katagal na nilbihan as a Senate President? Okay? Mula May 20, 2024, okay, hanggang September 8, 2025. Okay, September 8, okay, sir, 8, 2025. Okay, number 3. Okay, ito na yung hanggang ngayon, no? Siya pa rin. Okay, siya na si Tuta Soto. Okay? Batuta. Ayan, okay. Okay, so siya naman si Vicente. Okay, Vicente Tito Soto. Okay? Vicente Tito Soto III. Okay, so kailan po siya naging Senate President, sir? So noong September 8, okay, 2025. Okay, hanggang ngayon siya rin po, sa kasalukuyan, okay, siya po yung namumuno, okay, as a Senate President. Okay? So ngayon, sir, bukod dyan, ano pa po yung kailangan natin malaman? Dito naman po tayo sa tinatawag natin Chief Justice of Supreme Court. So sino po ang kinikilala natin as Chief Justice, sir? So yan po si Alexander G. Gismundo. Okay? So sir, ang tanong, ilan po kaya ang composition ng tinatawag nating Supreme Court of the Philippines? Ilang membro ang meron ang binubuo ng Supreme Court of the Philippines? Sige nga. Ilan? Okay, so nakahati yan sa dalawa class, no? Ilagay natin dito, ha? Supreme Court of the Philippines, nakahati po yan sa dalawa. Okay, Supreme Court of the Philippines. Okay? So ano yan, sir? Number 1, sir, yung isa dyan is tinutuloy natin as Chief Justice. Yan, Chief Justice. Okay, so ang current Chief Justice natin ngayon, okay, si Alexander G. Gismondo. Okay, sir. Okay, sino naman po yung 14? Okay, yan naman po yung mga tinuturing natin as Associate Justices. Okay, Associate Justices. Okay. Associate Justices. Okay, so ngayon, sir, ano po ba ang tamang pagkakasunod-sunod, okay, ng mga posisyon mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon, sir? Okay, so dito yan. Okay, ang pagkakasunod-sunod yan, ang pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas is tinatawag natin President. Pangalawa yung Vice President. Pangatlo is yung tinatawag natin Senate President. Okay, pangatlo, sir, is the Speaker of the House. At pang-apat, okay, yung tinatawag natin Supreme Court Justice. Okay, Supreme Court or Chief Justice na tinatawag. Okay, sir. Kaya nga mapapansin nyo, okay? Kaya nga mapapansin nyo, pagdating sa mga plate number, meron po silang kanya-kanyang na-assign na plate number. Okay? So dito natin lagay yan, sir, para mas
Okay, para mas ma-explain natin ng maayos. Okay, position. Okay, position and assign number. Okay, assign number. Okay, sir. Number 1, pagdating kay President, ano po ang ginagamit nating plate number sa kanya? Okay, ano pong ginagamit na plate number ng ating President? Okay, that is 1. Okay, 1. Number 2, sir, how about the Vice President? Okay, 2 naman yan. Okay, 2 naman yan. How about the Senate President? Number 3. Senate President. Okay, siya na naman ay number 3. Okay. 4, sir, is yung tinatawag nating Speaker of the House. Speaker of the House. Okay, ano naman po ang assigned number para sa kanya? Speaker of the House, ha? Ba't 9? Ba't 10? Paiba-iba. Ano ang assigned number sa kanya? Okay, that is 4. Okay. So number 5, sir. Okay, how about kay Chief Justice ng Supreme Court? Okay, Chief Justice ng Supreme Court. Ano ang assigned plate number sa kanya? Okay, that is 5. Okay? Paano naman, sir, sa mga in-appoint ng ating presidente to become a cabinet secretary? Okay, cabinet secretary. Anong mga assigned number naman sa kanila? Okay, cabinet secretary. Cabinet secretary, anong assigned number sa kanila? Okay, that is 6. Number 7, sir. Okay, para naman ito sa mga tinatawag nating mga senador. Okay, senator. Anong assigned number naman sa kanila, sir? Okay, so that is 7. Paano naman, sir, pagdating sa mga congressman? Okay, congressman. Okay, congressman. Ayan, 8 naman yan. Okay, ngayon, sir. Okay, how about doon sa mga tinatawag nating associate justice? Okay, associate justice of Supreme Court. Okay, anong number naman yung assigned sa kanila? Okay, so that is 9. Okay, and 10, sir. Okay, para naman ito sa mga tinuturing natin as presiding justice. Okay, presiding justices. Okay, presiding justices, no? And also other justice like Solicitor General. Okay, ano pa, sir? Yung mga tinatawag nating Court of Appeal Justice. Ano naman yung assigned number sa kanila, sir? Yan naman ay 10. Okay, yan naman ay 10. Okay, kanino naman na-assign o anong number naman ang na-assign para sa mga tinatawag nating Chairman of Commission of Election? Okay, Chairman of COMELEC. Okay, anong number naman ang na-assign sa kanya? Okay, Chairman of COMELEC. Okay, 11 naman yan. Okay, number 12. Okay, ito naman ay para sa mga tinatawag nating Cabinet Undersecretary. Okay, Under Secretary. Anong assign naman sa kanila, sir? Okay, ano naman ang na-assign sa kanila? Cabinet. Okay, that is 12. Okay, ngayon ang tanong, sir, meron po bang 13? Meron po bang 13? Para kanino yung 13? Meron po bang 13? Okay, so sa ngayon, sir, may gumagamit na po ng 13. Okay, meron na pong gumagamit ng 13. Dati wala. Okay, dati wala. Okay, dati wala talagang gumagamit ng 13. Okay, pero ngayon, ginagamit na po siya. So, sir, sino po ang gumagamit ng 13 number? Okay, yan yung mga tinatawag nating assistant. Okay, secretary. Okay, number 13 po ang gamit-gamit nila. Okay, sir, pag tinanong naman kayo, anong gamit naman ng plate number? Okay, ng mga chief of staff. Okay, chief of staff. Okay, ano pa, sir? Yung mga tinatawag nating chief ng tinatawag nating AFP or PNP. Okay, anong plate number naman nila, sir? Okay, yan naman ay 14. Okay? And number 15, sir, para naman ito sa mga tinatawag nating RTC judges. Okay, so sila naman ay gumagamit ng number ano? Anong number nila? Anong ginagamit ng mga RTC judges natin? Yung plate number na naka-assign sa kanila. Okay, 15. Walang 15. Diretso po yung 16. Walang gumagamit ng number 15.
Okay, so ngayon sir, ang pinakalas is yung mga tinatawag nating judges na mga tinatawag na okay, MTC. Ano ba sir? Yung tinatawag nating METC. Okay, so ano pa sir? MTCC. Okay, ano pa sir? Yung tinatawag nating Sharia Court. Okay, Sharia Court. Ano naman po ang mga plate number na gamit-gamit nila? Okay, ano naman po ang plate number na gamit-gamit nila? Okay, so yan naman ay 17. Okay, wala po tayong 15. Walang gumagamit ng number 15. Okay, ayan po yung mga pagkakasunod-sunod. Okay, at the same time class, ganyan din po sinusunod. Okay, yung mga posisyon, okay na. O mga pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas mula sa presidente, hanggang sa pinakamababa. Ayan, ayan. Sige, screenshot nyo muna. Di makita? O yan o. Okay, ayan na po. Okay? Sa ngayon wala pa, no? Sa ngayon wala pa, pero magkakaroon 'yan, may gagamit 'yan. Yung 13 nga dati wala eh. Okay, yung number 13 dati wala. Pero ginamit na siya para sa mga assistant secretary ng mga cabinet. Okay? Yung 13 wala. Pero yung 15 magkakaroon 'yan, antayin niyo lang. Magkakaroon 'yan. Dati nga yung 13 wala 'yan eh. Okay, wala talagang gumagamit ng 13 kasi ang sabi nila malas daw. Okay? Ibibigay ko to. At syempre, wala naman na tayong ibang pag-uusapan. Okay? So, ayan. Ayan na lang, no? Ayan lang po yung i-discuss natin na yung gabi at bukas na magkita-kita tayo para sa crime mapping. Okay? Magkita-kita tayo para sa crime mapping. Okay, isasend ko ulit ito kay Sir Borja ninyo para ma-upload doon sa G Drive.